Tayo ng puso para sa salita ng ating Diyos. Thank you, Lord God, for everything that you have done in each and our life, Panginoon. We come before your throne of grace, O God. We come, O God, Jesus, to worship you once again, O God, by hearing and listening the word of God, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon, O God. Buksan mo, Diyos, ang aming puso, ang aming isip, at aming sarili, Panginoon, O God, hallelujah, na tanggapin, Panginoon, anuman, O Diyos, ang iyong mga salita na aming maririnig sa araw na ito, Panginoon, O God, hallelujah. Bear in our heart, Panginoon, O God, Jesus, nang sa ganun, Panginoon, may makalakasan ang iyong mga anak, O God, hallelujah. Sa aming paghihina, Panginoon, O God, ikaw lamang ang aming kalakasan, Panginoon, O God, Jesus, sa pamamagitan ng iyong mga salita, O God, hallelujah. Basbasan mo, Diyos, ang bawat makinig ng iyong mga salita, Panginoon, including, Panginoon, lalo na, O Diyos, ang magbabahagi ng iyong mga salita, O Diyos. Langisan mo, Panginoon, ang kanyang ang kanyang isip, ang kanyang bibig, Panginoon, O God, hallelujah, that she will deliver your message, Panginoon, with boldness and love and compassion, Panginoon, O God, hallelujah. Dahil tunay, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos, ang aming buhay, ang aming kalakasan, ang aming pag-asa, Panginoon, sa panahon na kami naghihina, Panginoon, O God, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Naririto, Panginoon, ang mga anak mo, O Diyos, hallelujah. Bless, Lord, hallelujah, the preacher today, hallelujah, and pour out your blessing, pour out, Lord God, your spirit, O God, Jesus, at ikaw, Panginoon, ang mag-usap sa bawat puso sa oras na ito, Panginoon, O God, hallelujah, and we give back to you all the glory, all the thanksgiving to your wonderful name, Jesus, we pray. Everybody say amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Sunday, mga kapatid, na ito naman ang iyong lingkod para mag-share ng salita ng Panginoon, mga kapatid. I don't know how I feel right now in the country. Parang hindi ako mapakali. Natitension ako, mga kapatid. So please bear with me, mga kapatid, and pahiram ako ng inyong mga tenga for few minutes, mga kapatid, dahil sandali lang po ito, mga kapatid. So ang title po, mga kapatid, ay Walk in Righteousness, mga kapatid. So as we stand, mga kapatid, let's read all together, mga kapatid. Sa Proverbs 21:21, mga kapatid, it's okay. He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness and honor, mga kapatid, righteousness and honor, mga kapatid. Hallelujah. It's okay, mga kapatid. Baka hindi niya. Okay lang. So yung main na ano niya, mga kapatid. So let's sit down, mga kapatid. Hallelujah. Proverbs 21:21. Yung he that followeth after righteousness. Proverbs 21:21. Dahil sa sobrang paglilinis, mga kapatid, hindi ko So mga kapatid, are we still walking in righteousness, mga kapatid? Hallelujah. So this year, mga kapatid, is meron tayo kanya-kanyang ano ba yun? New Year's resolution, mga kapatid. So what is our plan for this year sa ating buhay or sa ating ministry? Kung ano yung goal natin within this year, mga kapatid. Hallelujah. Kung yung pagpapatuloy pa ba natin yung lakad natin sa Panginoon or mag-exit na tayo, mga kapatid. Hallelujah. So this year is the renewal of ministry, mga kapatid, sa application. Sino-sino rito yung mga nag-apply or sino na yung bumaba na, mga kapatid? Naway, let's give chance na
anuhin yung ministry na binigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Some want to quit, mga kapatid. Some want to continue. God bless you, mga kapatid. Kahit salabat yung schedule, mga kapatid. Hallelujah. Yes. We want to remember more ministry, more responsibility, more blessing, mga kapatid. Kaya huwag kayong anuhin na salabat yung schedule natin minsan. But sabi nga ni Pastor, more schedule, more blessing to you. Kaya ngiti na lang ako sa kanya. So, tanong ko lang, mga kapatid, tuwid pa ba yung lakad natin, mga kapatid? Hallelujah. Patungo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Tanungin natin yung katabi natin, are you still walking, mga kapatid, in righteousness, mga kapatid? Hallelujah. Kasi kahit minsan, nasa church tayo, mga kapatid, yung lakad or ways natin is against pa rin sa will ng Panginoon, mga kapatid. Minsan sasabihin pa natin, I did it my way, mga kapatid. Hallelujah. Yung papasok ka sa church dito, but you still do yung own will mo, not the will of ng Panginoon, mga kapatid. Minsan ganyan tayo, mga kapatid. Ganyan tayo ka-stubborn, mga kapatid. So, mga kapatid, mag-share lang po ako ng konting points, mga kapatid, in how can we walk in righteousness, mga kapatid. Hallelujah. Magbibigay lang po ako ng mga konting points na inon ng Panginoon, mga kapatid. I hope that you open your ears in these words, mga kapatid. Hallelujah. And ang number one po is prayer, mga kapatid. It is essential for us to have a prayer time, mga kapatid. Ang sabi nga sa Proverbs 13 verse 6, mga kapatid, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established, mga kapatid. Hallelujah. Truly, mga kapatid, that we have to pray always. Dahil prayer, mga kapatid. Prayerless life ay it's a big difference, mga kapatid. Even when we are busy, mga kapatid, we can still pray, mga kapatid, habang naglilinis tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kahit na napakarami nating general cleaning ngayong Chinese New Year, mga kapatid. Hallelujah. Let's try to communicate, mga kapatid. Hallelujah. Because when we don't start our day without prayer, mga kapatid, minsan yung mood natin the whole day iba. Minsan napaka-short-tempered natin, konting ano lang, galit na tayo, or meron na tayong, ano sabi ni Sis Grace nung nakaraan, black face ka na the whole day, mga kapatid. Hallelujah. So, ang Panginoon, mga kapatid, just like our parents, He like us to communicate with Him, mga kapatid, na tumatawag tayo sa Kanya, mga kapatid, to communicate with Him. He wants to know what is happening within us, kaya kailangan natin mag-communicate sa Kanya kung ano ba yung araw natin na yun, kung ano yung plano natin sa araw na yun, mga kapatid. Because without prayer, mga kapatid, hindi natin yung mo-overcome, mga kapatid. Hallelujah. And He is waiting, mga kapatid, for us to communicate with Him, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, it is really hard for us, mga kapatid, kahit wala nang bayad yung prayer. Why it's hard for us to pray, mga kapatid? Hallelujah. Yung sabi ko nung nakalaan, we can spend longer time, an hour for our phone, but it's too hard for us to kneel and pray, mga kapatid. Sa totoo lang, it's a truth for us, mga kapatid. Hallelujah. Kaya it is free, mga kapatid, pero napakahirap sa atin na mag-pray, mga kapatid. Bakit napakahirap sa atin magdasal minsan, mga kapatid? Hallelujah. Sa prayer, mga kapatid, He doesn't need a fancy words, mga kapatid. Hallelujah. Sa Romans chapter 8:26, mga kapatid, likewise, the Spirit helpeth our infirmities, for we know what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered, mga kapatid. Hallelujah. If nangangapa tayo, mga kapatid, hallelujah, sa pinagdarasal natin, the Spirit will guide us, mga kapatid. I remember, there's a sister last time na yung tinanong ni Sister Venus kung nag-umpisa na ba kayo. Tapos na pala siya. But I can see na kahit na nanginginig siya in her short na prayer, mararamdaman mo yung sa humbleness. It doesn't, hindi mo kailangan ng isang oras na magdasal, kapatid. Yes. Ang hinihiling ng Panginoon, yung buong puso mo na nagdadasal sa Kanya. Kahit umiiyak ka lang, mga kapatid, i-interpret na yan ng Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Itaas mo lang yung kamay mo, mga kapatid, kahit yung pagtaas lang ng kamay mo ng buong puso, mga kapatid, alam yan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi mo siya maluloko na kahit ang haba na 2 oras kang mag-pray without your heart, ayaw mong ng humble spirit or ma-pride ka, mga kapatid. It is nothing, mga kapatid. Wala yung kwenta, mga kapatid. Thank you rin sa Zoom na yun dahil last time yung first prayer ko ata is about 3 minutes. Napaka-short. Sabi ko kay Sister Ethel, tulungan mo. Hanggang sa naano ko na siya na i-practice na mga kapatid. Hallelujah. Kaya inquiring the Lord is very important, mga kapatid. Amen. Hallelujah. In Book of Samuel chapter 30 verse 8, na ano ba niya yan? And David inquired the Lord, saying, shall I pursue after this troop?
shall I overtake them? And he answered him, pursuing for thou that shalt surely overtake them, and without fail, recover all, mga kapatid. Hallelujah. So even David, mga kapatid, hallelujah, is a great warrior, mga kapatid. Magaling siyang makipaglaban, marami siyang equipment, marami siyang mga sundalo or mga panlaban, mga kapatid. He always inquired the Lord, mga kapatid, hallelujah, and wait for God's response, mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Kaya ganyan tayo, mga kapatid. If we plan something or we will do something, let's inquire the Lord, mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Because yung God ni David, mga kapatid, hallelujah, is the same God that is here today that we're praising, mga kapatid, hallelujah. Hindi siya nagbabago, and He always answer our inquiries, mga kapatid. Yung mga tanong natin, mga kapatid, Lord, magre-renew ba ako? Lord, anuin ko ba to? Lord, ganyan, mga kapatid. Minsan sumasagot siya, mga kapatid, hallelujah. Sometimes we will ask, Lord, paano kaya to? Gagawin ko ba to? Hindi. Sometimes we also need to be sensitive, mga kapatid, hallelujah. Hindi yung we will ask confirmation to the Lord, mga kapatid. Tapos tapos di pa siya sumasagot, gumawa ka na ng sarili mong hakbang, mga kapatid. That can lead you, mga kapatid, sa kapahamakan, mga kapatid, hallelujah. If the things go smoothly, mga kapatid, hallelujah, it means it's a go signal, mga kapatid. Sa mga nagba-Bible study, mga kapatid, yung go, grow, and slowly, sister, ano na ba yung sinong teacher yon, yung lesson na ganon? Na if go, it means napaka-soft ng flow, mga kapatid, hallelujah. But if it's taking too long, mga kapatid, or hindi yun nangyari, it means, mga kapatid, God had something better for us, mga kapatid. And sometimes we need to understand the way of the Lord, mga kapatid, hallelujah. Kaya let's keep praying, mga kapatid, hallelujah. Laging sinasabi sa Bible, always pray and always communicate to the Lord, mga kapatid, hallelujah. Para maging maayos yung paglakad natin sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah. So sa number 2 na tayo, mga kapatid, mabilis lang hanggang number 3 lang. So get wisdom and understanding, mga kapatid. So how can we have wisdom and understanding, mga kapatid? Read the Bible, mga kapatid. Sabi nga sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, mga kapatid, hallelujah. Enemy is trying to distract us, mga kapatid, to know the truth. Kung napapansin nyo, mga kapatid, kung minsan magbabasa tayo ng Bible, bigla ka na lang may gagawin na naalala. Minsan, magdadasal ka or you will read something na sa Bible. Pag hawak mo pa lang ng Biblia, minsan iniisip mo na, ang dami mo nang gagawin. So, ganyan ang kaaway. Dinidistract ka. Or sometimes, nakalimutan mong i-off yung phone mo, tutunog, mamaya hindi ka na nakabasa. Nag-scroll ka na lang sa newsfeed mo ng isang oras. Ganyan ang ginagawa ng kaaway. Inaalis ka ng magkaroon ka ng knowledge, mga kapatid. Minsan, ganyan ang ginagawa. Ganyan niya tayo nilalayo ng kaaway, mga kapatid. Ayaw ng kaaway na magbasa ka, mga kapatid, ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Because when you read, we will have knowledge, mga kapatid, and wisdom, mga kapatid. Hallelujah. Ayaw ng kaaway na maging matalino ka, kapatid. Ayaw niya. We will realize that we're walking in the wrong and dark direction, mga kapatid. Akala mo tama na yung lakad mo, mga kapatid. Hallelujah. Okay na magsimba ka kahit hindi ka mag-baptize, mga kapatid. Ganyan ang ginagawa nang hindi ka nagbabasa, mga kapatid. Akala mo okay lang, mga kapatid, na pumupunta ka sa church na hindi ka nagbibigay ng tithes or offering, mga kapatid. Na okay lang sa'yo na pumunta ng church without holiness, mga kapatid. Ganyan yung kaaway. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible at hindi ka aware, mga kapatid, yun pala kapahamakan na yung pinupuntahan mo, mga kapatid. Sa Proverbs chapter 14 verse 12, ang sabi dun, mga kapatid, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death, mga kapatid. Nakakatakot, mga kapatid. Which seems right, mga kapatid, hallelujah. Akala mo tama, mga kapatid, yung lakad mo. Akala mo tama yung direksyon na pinupuntahan mo. Akala mo lang yun, kapatid, hallelujah. Without reading the word of God, mga kapatid, you will be lost, mga kapatid. Hallelujah. Akala mo yun na yun, mga kapatid. Akala mo pag sumama ka sa kaibigan mo sa labas, yun na yung maganda yung patutunguhan nun, mga kapatid. Yun pala, daan na ng kapahamakan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, Bible is our map, mga kapatid. Hallelujah. Our guide, mga kapatid. Hallelujah.
Sa Book of Psalms, mga kapatid, 119, 105, mga kapatid, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, mga kapatid. Napakagandang, imagine walking in the dark, mga kapatid, no, parang sa bulag, no, kung hindi ka, Ilocano na sulat ko, kung hindi ka may padugma, may madapa, mga kapatid. If it's too dark, imagine walking in the dark, mga kapatid. Kaya let's give time, mga kapatid, na magbasa, mga kapatid. No need na isauli mo from Genesis to Revelation, mga kapatid. Hallelujah. Mag-start ka lang ng from chapter 1, from daily, mga kapatid. Hallelujah. Mahirap mang intindihin, mga kapatid, yung King James, mga kapatid. Yes. Ang ginawa ko na lang noong nakaraan, ako ng diglot ba yun? Tapos sa English, sinesearch ko na lang, mga kapatid. But let's pray. It's true na if you pray for God, for understanding sa binabasa, mga kapatid, kahit napaka-deep ng words, minsan napaka-easy sa'yo na intindihin yung salita ng Panginoon dahil Panginoon na mismo yung nangungusap sa'yo. Kahit na minsan ang lalim-lalim ng King James, but pag pinagdasal mo yun, mga kapatid, kahit short words, minsan ang dali mong intindihin, mga kapatid. Hallelujah. So day by day, pag nagbasa tayo, mga kapatid, yung wisdom natin is nag-i-increase, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 13 and 3:17, Happy is the man that findeth wisdom and getteth understanding. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, masaya at maligaya, mga kapatid. If we have wisdom, imbis na makipag-argue tayo minsan, we learn to control our anger. Kasi hindi na tayo mangmang eh. Hindi na tayo ignorante. Hindi na tayo musmos, mga kapatid. Hallelujah. Hindi na rin tayo gumagante na nagpo-post ka agad sa Facebook. Pag may sinabing di maganda sa'yo, pinopost mo na. But now, when you know the word of the Lord, mga kapatid, natututo ka na hindi pala yung tama, mga kapatid. Hallelujah. Hindi na tayo kagaya, mga kapatid. Since we are in the Lord, mga kapatid, and we're having the wisdom and knowledge, mga kapatid, natututo tayo na ipasa Diyos na lamang, mga kapatid, ang mga bagay-bagay. Hindi na tayo yung sumusugod or nagpapatulpo nung nakaraan. Puro tulpo yung pinapahalaw natin. Tapos pag may kaaway ka, patulpo mo. But now, ang sasabihin na lang natin sa kapatiran natin, ipag-pray na lang natin, kapatid, na ganito. Dahil ang Panginoon ay laging nasa iyo. So, sa bawat battles natin, nagbabasa tayo, nagkakaroon tayo ng knowledge and wisdom kung paano natin i-overcome. Dahil lahat ng problema nga, lahat na kasagutan nasa Bible, mga kapatid. Magbasa ka lang, mga kapatid. In every trials you have, there's a solution in the Bible, mga kapatid. Binigay niya yun sa atin para magkaroon tayo ng knowledge and wisdom, mga kapatid. Hallelujah. So, sa Proverbs chapter 1:7-7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction, mga kapatid. Hallelujah. Do you fear the Lord right now? At dapat ibabutang mo, do you still fear the Lord, mga kapatid? Are you scared to bad things, mga kapatid? Minsan natatakot ka pa ba na gumawa, mga kapatid? Hallelujah. It means you're still having the knowledge and wisdom sa Panginoon. Dahil kung hindi ka na natatakot, kabahan ka na, kapatid. Kung hindi ka na rin kinakabahan, delikado na rin yan, mga kapatid. Hallelujah. If we began to get wisdom, we are becoming wiser. We learn to hear the word of God from the preachers, mga kapatid. Hallelujah. Sa mga nag-share sa atin, mga kapatid. And increases our understanding. Naging open na tayong matuto sa mga preaching, mga kapatid. Hindi na tayo mangmang, mga kapatid, or madaling maguyo ng kaaway, mga kapatid. But if you don't fear the word of the Lord, matikas na yung ulo mo, mga kapatid. Kaya be careful, mga kapatid. Wag niyong papasukin sa kabila, lalabas sa kabila, mga kapatid. Hallelujah. Yung didinggin nyo lang yung gusto nyong dinggin. Sometimes, nagkakaroon tayo ng ganyan, mga kapatid. Papalakpakan nyo lang pag blessing yung preaching, mga kapatid. Pag correction na, bingi-bingihan na tayo, or minsan parang iniisip nyo na, may galit sa akin itong preacher na to. But not all the preachers, mga kapatid, is alam yung sitwasyon ng bawat isa, mga kapatid. But the Lord is giving us, mga kapatid, this message to deliver, mga kapatid. Without God, hindi namin magagawa ito, mga kapatid, kung sa aming sariling knowledge lang. Kaya ganyan kagaling ang Panginoon, mga kapatid. Lagi kong sinasabi nung nakaraan that I cannot preach, I cannot do it. Ayoko nang pumasok sa ministry. Pero ang sabi nga ng Panginoon sa Bible, mga kapatid, siya ang magbibigay ng mensahe sa'yo, mga kapatid. Hindi mo na kailangan mag-ano, but God will give you the message, mga kapatid. But sa mga may ministry, mga kapatid, ang ano lang doon, mga kapatid, be willing to be used, mga kapatid. Hallelujah. With humbleness, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, mapalad tayo minsan na naririnig natin yung mga preacher, mga kapatid, na nagsasabi ng mga messages, mga kapatid, ng lessons. Dahil yun, mga kapatid,
ano natin yung pagpalo ng Panginoon, mga kapatid. Mapalad tayo dahil sinasaway pa tayo para maitama pa natin, mga kapatid, yung mga lakad natin, mga kapatid, while there's a right time, mga kapatid, dahil pag nandun ka na sa kung saan man mo gustong pumunta sa katigasan ng ulo mo, naway wag kang manisi, mga kapatid, hallelujah. So while we had the chance, mga kapatid, to direct our path, mga kapatid, hallelujah, itama natin lagi yung lakad natin, mga kapatid, hallelujah. Sa number 3 na tayo, mga kapatid, commitment to God, mga kapatid, hallelujah, yung loyalty natin, mga kapatid. In Romans chapter 12 verse 1, mga kapatid, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, mga kapatid, hallelujah. So Tagalog niya, mga kapatid, kaya nga, mga kapatid, ipamanghik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan, mga kapatid, at isang haing buhay banal, nakaaya-aya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsamba, mga kapatid, hallelujah. So, are you fully committed, mga kapatid, to God, mga kapatid, hallelujah, hallelujah. If you commit yourself to God, means you will set aside, mga kapatid, your own desire, mga kapatid, hallelujah. Your wicked desire, your own flesh desire, mga kapatid, na minsan, nauuna yun kaysa sa ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Ang ginagawa pa ba natin yung nagpi-please sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah. But if you're doing, mga kapatid, yung will ng Panginoon, mga kapatid, what's pleasing to the Lord, mga kapatid. Sometimes the Lord doesn't want, mga kapatid, yung 10% lang ng ating service, mga kapatid, hallelujah. He wants us to have 100% commitment unto Him, mga kapatid, hindi yung tira-tira na lamang, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi nga sa Matthew 22 verse 37-38, mga kapatid, thou shalt love the Lord, mga kapatid, thy God, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, mga kapatid. This is the first commandment, mga kapatid. So, ang sabi nga niya, mga kapatid, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, mga kapatid. Hindi niya sinabi na partial, 10% na ganito, or 10%. Ang sabi diyan, mga kapatid, with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might, mga kapatid. Kaya huwag kayong mag-alinlangan, ibigay yan sa Panginoon, mga kapatid. Dahil pag inuna mo ang Panginoon, mga kapatid, ang balik niyan sa iyo, mga kapatid. Lagi mong uunahin ang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes it is really hard for us to give, mga kapatid, yung 50% na yung sa puso natin sa Panginoon, mga kapatid. Sometimes it's really hard to give our soul, mga kapatid, at yung utak natin. Sometimes na imbis na unahin natin ang Panginoon, nadidistract tayo, mga kapatid. Minsan yung flesh natin yung nangunguna, mga kapatid. Hindi natin alam na God, mga kapatid, God's grace, mga kapatid, na pag inuna mo ang Panginoon, mga kapatid, everything will be fine, mga kapatid, hallelujah. Put God first, mga kapatid, hallelujah, and you will see the blessings in your life, mga kapatid, hallelujah. So, mga kapatid, what are the pros and cons, mga kapatid, if you walk in righteousness with God, mga kapatid, yung pros and cons, mga kapatid, disadvantages and advantages, mga kapatid, hallelujah, that we have, mga kapatid. So, doon muna tayo sa, anong gusto nyo, pros or cons, so disadvantage muna tayo, mga kapatid. We will be rewarded, aba? Sino ba naman ang di may gusto ng reward? So, sa 2 Samuel, ano ba yun? 2 Samuel 22, verse 20 to 25. So, basahin muna tayo itong, mga kapatid. Tumayo po muna tayo para hindi tayo makatulog, mga kapatid. The Lord rewarding me according to my righteousness. Okay. He brought me forth into the large place. He delivered me because He delighted in me. The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanliness of my hands. He compassed me, for I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So, mga kapatid, God promised, mga kapatid, David, that every future king of Israel is magagaling sa seeds niya, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. The way, mga kapatid, from David's book, mga basit nung mga kapatid, nung binasa ko, how God protected him, mga kapatid. For He is my rock, sabi nga niya, mga kapatid. God protected and blessed his life, mga kapatid. How God delivered him, mga kapatid, out of the enemies, and sa hand ni Saul, kung nababasa nyo, ilang beses siyang nakaligtas, mga kapatid, kay Saul, mga kapatid. Hallelujah.
So mga kapatid, ang sabi nga ng Panginoon, I will establish throne of His kingdom forever, mga kapatid. Habang buhay, mga kapatid, hallelujah. Nung nababasa ko, naisip ko nung nakaraan doon sa Book of Matthew ba yun? Yung salinlahi, from yung nakakainis basahin ba? Tapos nabasa ko, ay oo nga, inano nga ng Panginoon, kasi saan yung lineage ni Jesus? From King David siya galing. So, ang sabi ng Panginoon dito, from thy seed manggagaling yung king na tatayo sa Israel forevermore. At yun ay si Jesus, mga kapatid. So, sabi ko, ay napakabuti ng Panginoon because yung covenant niya in Old Testament, nandun pa rin siya sa mga kapatid, sa Book of New Testament, mga kapatid, hallelujah. So, siya yung king, mga kapatid, of Israel hanggang ngayon, mga kapatid, hallelujah. We saw God how keep His covenant, mga kapatid, hallelujah, hallelujah. The Lord, sabi nga ni Sis Michelle nung Sunday, the word of the Lord stands forever, mga kapatid, hallelujah. Kung ano man yung nakasulat sa Bible, mga kapatid, tinutupad yan ng Panginoon, mga kapatid. Tayo lang naman yung nangangako sa Panginoon na minsan hindi natin matayuan, mga kapatid, hallelujah. We are lucky if we are, mga kapatid, if we are not walking to the ways of this world, mga kapatid, hallelujah. We have a great reward, mga kapatid, hallelujah. Yung pinagpapagal mo, mga kapatid, na itama mo yung sarili mo sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Kahit na kinukot siya tayo minsan pag nakikita nila akong naglalakad na nagpapala, sabi na, Pentecost ka, pero yung tingin sa akin, taas baba. Parang, the way they look at us, mga kapatid, no, minsan yung suot natin or buhok natin, minsan we are questioned, mga kapatid. But let's remember that God is pleased, mga kapatid, sa ginagawa natin. Let's be God's pleaser, mga kapatid, na hindi yung people pleaser tayo, mga kapatid, na kahit na very losyang tayo, nakapalda tayo, mga kapatid, God is rewarding us and can see yung sacrifices natin, mga kapatid, hallelujah. So sa Psalms chapter 1 verse 3, mga kapatid, blessed is the man that walketh not in the counsel of that ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted in the river of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Praise the Lord. Napakagandang pagpapala, mga kapatid, na whatsoever you do it, mga kapatid, shall prosper. Kahit anong gawin mo, mga kapatid, pag tama yung lakad mo, kahit anong gawin mo, mga kapatid, kung papansinin natin kung gaano tayo pinagpapala ng Panginoon in different ways, mga kapatid, hallelujah, na kahit minsan inisip natin na wala na ng pag-asa, sometimes we are financially short or something, but God make a way for us, mga kapatid, yung mga problema natin, mga kapatid, hallelujah. So the great reward, mga kapatid, sa atin, matatamo din ng pamilya natin, mga kapatid. Hindi na siya kagaya ng SSS or Pag-ibig, but if we faithful to the Lord, mga kapatid, in walk and righteousness, mga kapatid, our beneficiaries is also from our family, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, sa ating mga anak, mga kapatid, o kaapu-apuhan, mga kapatid, malay mo, mga kapatid, ikaw yung gagamitin ng Panginoon upang madala mo yung pamilya mo, mga kapatid. Kaya, let's walk as an example in righteousness, mga kapatid, hallelujah. Sometimes, hindi sila nakikinig sa atin na pag nag-share ka ng Panginoon, pag umuwi ka, but sometimes, deep inside, mga kapatid, may naiiwan pa rin, mga kapatid, sa kanila, mga kapatid. And let's try our best na dalhin sila sa church every time of our holiday in the Philippines. Hindi yung ginagala natin sila, but let's bring them inside the church, mga kapatid, hallelujah. Dahil yun yung napalaking reward na mano natin, madala natin sila, mga kapatid, yung kaluluwa nila, mga kapatid, hallelujah. Let's start from us, mga kapatid, na madala natin sila sa bahay panambahan, mga kapatid, hallelujah, for their salvation, mga kapatid, hallelujah. So yung disadvantages, mga kapatid, hallelujah, if we don't walk in righteousness, mga kapatid. And ang sabi sa Proverbs 4:14, mga kapatid, the way of the wicked is as darkness. Hindi ate, 4:14. Hindi. Okay na, mga kapatid. They know not of what they stumble, mga kapatid, hallelujah. Walang kahihitnat ng maganda, mga kapatid, hallelujah. Kung lumalakad ka ng hindi na ayon sa ano ng Panginoon, kundi sa iyong kagustuhan, mga kapatid, hallelujah. Yung mixing pleasure, mga kapatid, na nabibigay ng mundong to, mga kapatid, hallelujah. Ang kapalit nun, mga kapatid, is punishment and consequences, mga kapatid, yes. Hallelujah. Example, David, mga kapatid, hallelujah. He become king. Nasa kanya na lahat, mga kapatid. He become king, ang dami niyang asawa, ang dami niyang bahay, ang dami niyang kayamanan, mga kapatid.
He is very blessed, mga kapatid. Binigyan siya ng Panginoon na napakaraming kaawal, mga kapatid. So he is very blessed, napakarami niyang kayamanan, mga kapatid. He took the wrong step, mga kapatid. Nasa kanya na lahat, mga kapatid. When he have adultery, mga kapatid, with Bathsheba, di ba, nasilip niya na naliligo, mga kapatid. So, plinano niyang patayin yung asawa ni Bathsheba, mga kapatid. Hallelujah. Gumawa siya ng paraan para mamatay yung asawa ni Uriah, mga kapatid. So, pagkatapos ng burial, inasawa na niya si Bathsheba. So, inuwi na niya after ng 40 days siguro yun. Inuwi na niya. So, nalaman na, that displeases the Lord, mga kapatid. Kahit napakarami niyang ginawang tama sa isang mistake niya na, that displeased the Lord, mga kapatid. Nag-repent siya, mga kapatid. Nagsisi siya, nag-ano siya sa Panginoon. God accepted the repentance, but He faces the consequences, mga kapatid. Anong nangyari, mga kapatid? Yung bata na pinagbuntis ni Bathsheba, namatay. Namatay siya sa great na sakit, mga kapatid. Sometimes God will not punish, sometimes, mga kapatid, will ipapunish, hindi tayo pinapunish ng Panginoon. Sometimes the people that surround us, mga kapatid. Sometimes we can see wicked peoples, mga nabubulag sa mundo ng pera, ng yaman, mga kapatid, they forgot God. And we can see, they can end up, mga kapatid, minsan ang iiksi ng buhay nila, mga kapatid. Minsan yung mga mayayaman or yung mga gumagawa ng masama, minsan sila yung mga may mamahaling sakit ba? Yung mga cancer. Or sometimes we can see yung mga mayayaman, yung mga kamatayan nila, hindi mo masabi na mauubos din yung pera nila, yung whole life nila nagpakayaman, in one glance lang or one pikit mata, kukunin yun ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Dahil hindi nila kinalala ang Panginoon. Ganun ang consequences, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, yung kagaya ni Judas, mga kapatid, nasilaw siya sa 30 na silver. Pinagpalit niya ang Panginoon, mga kapatid. Kasama na nga niya pinagpalit pa niya sa pera, mga kapatid. Hallelujah. So, anong ended niya? He ended up, mga kapatid, hanging in, nung nagpakamatay na siya, he hung himself out of guilt, mga kapatid. So, yung 30 silver na yon, di rin siya naging masaya, mga kapatid. Hallelujah. So don't trade, mga kapatid, what you have right now, mga kapatid. Kung ano mang meron ka ngayon, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, huwag mo ipagpalit yun, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Because nothing is permanent in this world, mga kapatid. Hallelujah. But the word of God stands forever, mga kapatid. Hallelujah. So, conclusion na pala to. Conclusion na tayo, mga kapatid. So, conclusion, mga kapatid. Sa 1 Kings chapter 2 verse 3, tumayo muna tayo, mga kapatid, dahil napaka-eksi na to. And give charge of the Lord to walk in His ways, to keep His statutes and His commandments, and His judgment and His testimonies, and this is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all thou doest, and whatsoever turnest thyself, mga kapatid. Hallelujah. So, makapunta ba, mga kapatid? To walk in His ways, ang sabi nga, mga kapatid. To walk in His way, it means walk in light, mga kapatid, because He is the light, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga sa 1 John 1:7, but if we walk in the light, as He is the light, we have fellowship one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin, mga kapatid. Hallelujah. As to keep His statutes naman, mga kapatid, and commandments, in John chapter 15 verse 10, okay lang, kapatid. If ye keep my commandments, ye shall abide my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. If we truly love God, we will keep His commandments, mga kapatid, as we walking, mga kapatid. Hallelujah. That God will bless and prosper our life, mga kapatid. Hallelujah. Let's try our best to walk, mga kapatid, in righteousness, mga kapatid, to endure every temptation, mga kapatid. Napakaraming temptation ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Never lost direction, mga kapatid. Get wisdom and light your way, mga kapatid. Stay focused in one direction, only to Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga, mga kapatid, sa chapter Matthew 4:13, but he that endure unto the end, the same shall be saved, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ang kapatid ni Sis LB, mga kapatid, be ye strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded, mga kapatid. Hallelujah. So let's keep, mga kapatid, let's always make our path straight, mga kapatid. Kahit napakahirap, mga kapatid, ng bilang maging Kristiyano, there's a lot of trials, mga kapatid. Minsan nadadapa tayo, minsan
napapagod tayo mga kapatid. It doesn't matter mga kapatid na mabagal yung lakad natin, but surely mga kapatid, hallelujah. Let's try our best mga kapatid na lumakad kahit nag-iisa na lang tayo sa grupo or tayo na lang yung faithful sa group natin or you're the only one na nag-church sa family mo. Let's continue to walk in righteousness mga Amen. kapatid. Yun lamang po mga Amen. kapatid, and binibigay ko na kay Sister Connie for our conclusion. Salamat mga kapatid. Continuation ng preaching ko kaninang umaga mga kapatid. This morning, I talk about choose your way. Choose your way, walk in righteousness, walking with purpose. Amen? Are you walking with purpose? Or you don't know your purpose? You don't know the purpose why you are here. Nabanggit ni Sister Joanne yung about sa wisdom, mga kapatid, yun ang introduction ko kaninang umaga, which is found in Proverbs chapter 4. Amen. Sabi ko nga na as a child, you train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Kaya sabi ko nga one time, nung tayo naman tayo, nung bata tayo, inutusan ng magulang na mangutang. Hanggang ngayon. Sa kantin. So hanggang ngayon. Hindi ba? So, hanggang ngayon, nangungutang pa rin tayo. Tayo na rin na nagtuturo sa mga anak, umutang ka muna kay tita mo. O, di ba, mga kapatid? But the point is yung wisdom. I want all of us to concentrate on the wisdom. Because if you have the wisdom, dahil may paalala na si Solomon, mga kapatid. Sinabi niya na, get wisdom. Get understanding. Dahil nung tinanong din siya ni Samuel by nagtanong kung ano yung gusto niya, ang sinabi niya, give me wisdom, hindi riches. Diba? Hindi money. Hindi gold. Pero sabi niya, wisdom. Dahil kung may wisdom ka, kapatid, lalo na kung wisdom sa Panginoon, mga kapatid, we can choose the right way. We can walk in righteousness with walking with a purpose. Mga kapatid. Dahil yung purpose na yun, yung wisdom na yun, ang mag-guide sa atin. Dahil kapag may wisdom ka, kahit na pasadahan ka dyan ng magagandang mga temptation, yung mga investment, mga kapatid, pinapairal mo yung wisdom mo na binigay ng Panginoon, hindi ka mapapahamak. So, nung ibig sabihin nung sinabi niya na yung walk in righteousness, mga kapatid, meaning living in right relationship with God. Because He is our righteousness. Amen. So if we have the right relationship with God, mga kapatid, and right relationship with people, mga kapatid, we are walking with a purpose. Amen. Amen? Amen. Minsan wala na tayong purpose, kaya minsan matamlay lang yung paglakad natin. Parang nawalan ka na ng pag-asa. Ano ba bang purpose ko? Di ba? Iniwan ako ng asawa ko, iniwalayan ako ng girlfriend ko, ng boyfriend ko. Hindi ba parang nawawalan ka ng purpose. Hindi ba? Pero may purpose ang Panginoon sa buhay natin. Yung sinabi niya kanina na number 1 na dapat gawin mo, yung how to keep your relationship intact, di ba? Sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Bakit may girlfriend? Wala namang lalaki dito. Sa boyfriend, di ba mga kapatid, yung communication. Binanggit niya number 1. So how can we communicate with God? Prayer. Through prayer. Alam niyo mga kapatid, nung Sunday may sakit ako, hindi ako naka-attend ng session B, halfway lang. Then umuwi ako, nasa boarding house, natulog ako. Tandaan natin, ang sakit hindi mananatili yan. Titigil yan ay hanggang 3 days lang yan. Napansin niyo ba yun? Yung first day, talagang you are in pain. Talagang halos hindi ka makagalaw sa first day. Pag gano'n, huwag mong isipin yung nararamdaman mo sa first day. Isipin mo, mayroong pangatlong araw, agongar nakpong.
Amen. Sa Tagalog yun. Gagaling na ako. Mabubuhay ulit ako, di ba? Isipin natin yun, alam niyo mga kapatid, nung Sunday, nanghihina talaga kasi yung sakit ng ulo is halfway lang. Sino yung nakaramdam ng sakit ng ulo na halfway lang, mga kapatid? Mas mabuti pa yung buong ulo mo yung masakit yung halfway lang. Hindi ba? Ang sakit nun, ang sakit talagang iba yung ano. Pero sabi ko, sa Martes magaling na ako, makapag-general cleaning na ako. Hindi pa ako nag-general. Amen. Pangalawang araw, para ka rin inilibing kasi may kapayapaan ka na. Tapos sa pangatlo, you rise again. Tapos yung pangatlo, ready ka na naman magtrabaho. Hindi ba? Kaya kung may sakit ka, huwag mong i-entertain yung pain, mga kapatid. Isipin mo, may pangatlong araw, may pangalawang araw, mga kapatid. Rise again. Walking with a purpose, walk in righteousness, mga kapatid. Amen, sakit lang yan. Kristiyano ako, sabihin mo, kapatid. Sabi nga ni Solomon, mga kapatid, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Maging wise tayo. We are living in this world of New Age New Age spirituality na sinasabi nila sa mga young people ngayon, yung manifesting na sinasabi nila, mga kapatid. Kung i-search nyo yun, pero pag hindi matatag yung pananampalataya nyo, huwag nyo i-search. Baka maligaw kayo, mga kapatid. Dahil yung, alam nyo yung mind mo, inaano yung mind mo, mga kapatid. Kinokontrol yung mind controlling, mga kapatid. Maraming mga aminin natin minsan, hindi nyo siguro na anuhan yan. Sometimes, yung sa ano natin, sa mga anak natin, mga kapatid, naaalala natin minsan na, di ba ngayon sa Pilipinas, mayroon ng bill na yung mga bata hindi mo pwedeng paluin, di ba? Meron na yata yun. We can, once na paluin mo lang yung bata, child abuse na yun. Yes. Kaya yung mga bata, lumalaki or wala na yung sense of Oo responsibility. nga po. Iba na sila. Malaki na yung anak mo, binay-baby mo pa. Kaya- Dahil takot kang ma-abuse. Maybe matakot kang maabuhan ng abuse, hindi ba? Mga kapatid. Pero tandaan po natin, mga kapatid, lahat tayo rito ngayon, natuto dahil sa palo. Yes. May purpose, hindi ba? May purpose, bakit 9 years old ka, pinaghugas ka na ng pinggan, pinaglalaba ka na. Salamat sa Panginoon, yan ang trabaho natin ngayon. Doon tayo kumikita sa paglalaba, sa pagluluto. Amen? Sa paghuhugas ng pinggan, dahil yan, mga kapatid. Kaya pasalamatan natin yung mga magulang natin at mayroon tayong responsibility din sa mga magulang natin as a part of walk in righteousness. Dahil sinabi ng Biblia, honor thy father and thy mother. Amen. Kaya yung mga anak nyo, turuan nyo rin dahil sinabi sa Biblia, train up a child in the way they should go and when they are old, they will not depart from it, mga kapatid. Kayo ang magdi-depart pag hindi nyo tinuruan yung mga anak ninyo. Hindi mag-a-abroad yung mga bata Amen? ngayon kasi hindi naghuhugas. Yes, it's true. Kaya pasalamat, tingnan mo yung mga kabataan ngayon, mga bata-batang nag-a-abroad. Walang ano. 3 months terminate. Siguro sila yung mga generasyon ng mga hindi naturuang maglaba at magluto, mga kapatid. Do you believe that, mga kapatid? Hindi nakaranas ng kurot, mga kapatid. Kaya halfway ng kanilang kontrata, wala pa nga halfway, 1/3 pa lang, terminate na kaagad. Hindi kaya yung paghuhugas, hindi kaya ng hand washing, hindi kaya ng pagluluto matalsikan, mga kapatid. Samantalang tayo noon, mga kapatid, puro talsik ng, ano ba yun, yung charcoal. Dahil kailangan paypayan mo pa yan. Yung tampay. Amen. So, sa sinasabi, walk in righteousness, walking with the purpose, mga kapatid. Dahil naumpisahan tayo, mga kapatid. Even in our walk with God, mga kapatid. Yes. We can endure to the end. Because we have endured the pain, mga kapatid. Yes. We have endured all the struggles, mga kapatid. Tagal na natin sa Hong Kong, di ba? Naranasan din natin mga nagsinungaling. Naranasan din natin mga nagnakaw. Anong mga ninakaw natin, mga kapatid? Di ba? Nasubukan natin yung dinakaw yung oras mo, oras ng pagtatrabaho mo, pero kunyari nagpupunas ka, yung pala nakasilip sa telepono. Nag-CCR kunwari, pero nagte-telepono.
Di ba? Yung iba pa nga, nagtatrabaho pero nakapopolive. Sinabi. Just joking mga kapatid. But lahat po tayo mga kapatid. But the one thing is we should learn, we should know the purpose. Yes, yes. And that's why we have to choose our way and walk in righteousness. Yes, right. Let us all stand. Wisdom is the principal. Marami pagkukulang.